Nararamdaman ni Pokwang ang matinding kaba at galit sa kasalukuyang sitwasyon na kinakaharap ng kanyang pamilya. Simula pa noong Disyembre ng nakaraang taon, naging tila bangungot na ang araw-araw na pagkatok sa pintuan ng kanyang bahay sa Antipolo, Rizal ng mga taong umaasang makapagpapahinga at magbabakasyon sa isang ipinangakong staycation resort. Ngunit sa halip na masayang pagbabakasyon, pagkadismaya at galit ang sumalubong sa kanila nang malamang biktima pala sila ng isang mapanlinlang na modus. Hindi napigilan ng komedyanteng si Pokwang na ilabas ang kanyang hinanakit nang mapagtanto na ginagamit pala ang address ng kanyang bahay bilang lokasyon ng peking staycation. Sa Facebook page kung saan nakikipagtransaksyon ang mga biktima, makikita ang magagandang litrato ng bahay ni Pokwang, malinis, elegante at tila perpektong lugar para sa isang weekend getaway. Mayroon pang mga positibong feedback mula sa di umano'y mga naunang kliyente na tila nagpapatunay sa kredibilidad ng page. Kung ikaw naman ang makakakita ng ganoon kagandang bahay, sinamahan pa ng magandang feedback, siguradong maiengganyo ka talaga, sabi ni Pokwang. Ngunit sa likod ng magagandang imahe at matamis na pangako, isang mapanlinlang na scheme pala ang tumatakbo. At walang kamalay-malay si Pokwang na ginagamit ang kanyang mismong bahay para sa masamang gawain. Noong una, nagtataka lamang siya sa sunod-sunod na pagkatok ng mga estranghero sa kanyang bahay. Ngunit habang dumadami ang mga taong nagmamakaawa at nagtatanong tungkol sa kanilang binayaran ng staycation, unti-unti niyang napagtanto na may mas malalim na dahilan sa likod nito. Nagdesisyon siyang agad na maglagay ng babala sa harap ng kanyang bahay na nagsasabing pribadong pag-aari ang lugar at hindi ito pinaparenta. Ngunit sa kabila ng paalalang ito, patuloy pa rin ang pagdating ng mga nabibiktima na karamihan ay nagbabayad ng kanilang hard-earned money para sa staycation na kailanman ay hindi nila mararanasan. Dito na tuluyang nabalot ng takot si Pokwang para sa seguridad ng kanyang pamilya. Hindi niya maiwasang isipin na anumang oras ay maaaring may mawala ng pasensya at magwala sa harapan ng kanilang bahay dahil sa galit at pagkadismaya. Ang pinakamasakit dito, inilagay niya sa panganib ang buhay ng pamilya ko. Hindi na ito biro, emosyonal na pahayag ni Pokwang. Hindi na nagdalawang isip ang kapuso actress na dumulog sa National Bureau of Investigation, NBI, Cybercrime Division, upang formal na ireklamo ang scammer. Umaasa siyang sa tulong ng mga autoridad ay matutunton at mapapanagot ang nasa likod ng modus na ito. Ngunit hindi lamang para sa kanyang pamilya ang laban ni Pokwang. Nanawagan din siya sa lahat ng nabiktima na huwag manahimik at magsama-sama upang ipaglaban ang hustisya. Huwag natin titigilan hanggat hindi siya nakukulong. Hindi dapat natin hayaan na may iba pang mabiktima, mariing pahayag ng aktres. Sa kabila ng takot at kaba, hindi nawawala ng pag-asa si Pokwang na makakamit ang hustisya para sa kanyang pamilya at sa lahat ng nabiktima ng scammer. Ipinakita niya na hindi lamang siya isang komedyante na nagpapatawa sa harap ng kamera, kundi isang ina at babae na handang lumaban para sa kanyang pamilya at sa lahat ng naaagrabyado. Habang patuloy ang investigasyon ng NBI, umaasa si Pokwang na sa lalong madaling panahon ay mahuhuli na ang nasa likod ng scam na ito at mapapanagot sa batas. Ngunit higit sa lahat, ang kanyang panawagan ay simple lamang na maging mapagmatyag ang lahat, huwag basta-basta magtiwala sa mga online transaksyon at ipaglaban ang kanilang karapatan laban sa mga mapagsamantalang tao.